Ang mga oligarko ng Rusya na pinakamalapit sa Kremlin ay nagsabi na niloloko ni Vladimir Putin ang mga Ruso sa pagsasabing may mga kaalyado at bansang kaibigan ang Rusya na maaaring makipagnegosyo at makipagkalakalan. Pangunahing benepisyaryo ng Severstal, isang bilyonaryo sa Forbes na may yaman na nasa 30 bilyong dolyar at oligarkong malapit kay Vladimir Putin. Hayagang sinabi ni Alexei Mordashov na kailangang makipag-ayos agad ng Rusya sa mga bansang kanluranin dahil nahihirapan na ang negosyo sa Rusya. Ayon sa kanya, ang pangunahing hamon ng Rusya sa ekonomiya ay ang laki at kakulangan ng sapat na espasyong pang-ekonomiya. Sa madaling salita, sinabi ni Mordashov na ang Rusya ay nasa isolation at ang natitira na lang sa mga oligarkang Ruso ay makipagnegosyo sa China, Iran at Hilagang Korea. At doon, hindi ka kikita ng malaki, kaya nagsimulang hingi ng mga oligarko kay Putin na ibalik sa kanila ang pamilihang kanluranin. Kasabay nito, may isang Alexei Shokhin sa Rusya. Siya ang pinuno ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, pinakamalaking samahan ng negosyo sa bansa na kinabibilangan ng mga bilyonaryo mula sa Forbes list. Ganito, sinabi niya na hindi naniniwala ang mga negosyante sa Rusya kay Vladimir Putin, na nagsasabing pansamantala lang ang pagtaas ng buwis sa bansa at nagbabala siya na lalo pang gigipitin ni Putin ang mga negosyo sa loob ng susunod na hindi bababa sa 5 taon. Nagulat ang mga kumpanya ng langis sa Rusya dahil kailangan nilang bawasan ang produksyon matapos biglang bumaba ang demand, lalo na nang tumanggi ang India. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa deskripsyon ng video na ito. Hindi ko kadalas talakayin sa YouTube channel na ito ang mga balita mula sa Rusya, pero dapat talaga bigyan ng pansin ang mga ito. Nagreklamo ang mga oligarko malapit sa Kremlin na naiiwan sila sa sibilisadong mundo at nawawala ng pera. Kaya naman hinihiling nila kay Putin na kalbo na agad-agad makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine at subukang ibalik ang merkado sa kanluran. Sabi nila, nakakatawa lang talaga ang mga kwento tungkol sa pakinabang ng parusa at import substitution sa unang ilang taon. Ngayon, kritikal na ang sitwasyon sa ekonomiya. May isang oligarko sa Russia na ang pangalan ay Alexei Mordashov. Siya ang pangunahing benepisyaryo ng Severstal at direktor ng Sever Group. At siya rin ang pangalawa sa ranggo ng 146 na bilyonaryo sa Russia ayon sa listahan ng Forbes para sa taong 2025. At ang kanyang yaman ay tinatayang halos 30 bilyong dolyar. Ayon kay Mordashov, ang pangunahing hamon sa ekonomiya ng Russia ay ang laki at kakulangan ng sapat na espasyong pang-ekonomiya. Una, uulitin ko ang sinabi niya, kailangan natin ng mas malaking espasyong pang-ekonomiya para maging epektibo. Mahalaga ang pagbawi ng puhunan sa kasalukuyang ekonomiya ng mga kaalyadong bansa para sa pag-unlad ng industriyang nangangailangan ng malaking kapital. Para dito, hindi ito sapat. Sa madaling salita, sinasabi ni Mordashov na ngayon, ang Russia ay tunay na na-isolate mula sa mayayamang pamilihan ng kanluran. At ang natitirang pamilihan, gaya ng China, India, Hilagang Korea, mga bansa sa Afrika at iba pa, ay kakaunti. Mahirap isipin kung ano pa, bukod sa likas na yaman, ang maaring ialok ng Russia sa China o India. Sa totoo lang, anong produkto maliban sa mineral ang kayang ialok ng Russia sa kanila? Kaya naman hinihiling ni Mordashov sa Kremlin na subukang buksan ang mga pamilihan ng Vietnam, Iran, Egypt, Indonesia at sinasabi niya, sige na, subukan nating mag-isip ng paraan tungkol sa India. Ibig sabihin, sarado pa rin ang mga pamilihang ito para sa mga hindi kanais-nais na Ruso na parang wala silang mapuntahan. Sabi ni Mordashov, hindi agad nasusolusyunan ng malaking pamilihan ang lahat ng problema at ang pangunahing hamon ay ang laki ng ekonomiyang espasyo. Mga ganitong definisyon, ipapaliwanag ko ito. Halimbawa, si Elon Musk ay pwedeng mag-eksperimento, sumugal, mabigo, gumastos ng bilyong dolyar at manatili pa ring matatag. Hindi kayang magpakasasa ng mga Ruso sa ganitong karangyaan. Sabi ni Mordashov, kailangan maging ganap na tanga si Mordashov para mag-invest kahit $1 sa Russian na Aerocosmos, mabigat na makinarya, enerhiya at iba pa.
Sinasabi niya na lubos ng bagsak ang mga industriyang napag-iwanan ng dekada at walang pera ang Kremlin para suportahan ang mga ito, di tulad ng Amerika sa mga ideya ni Elon Musk. Dagdag pa, ayon kay Mordasyov, kahit makagawa ang mga Ruso ng kakompetensyang produkto, hindi sapat ang ekonomiya ng mga kaalyado ng Russia. Kailangan ng Russia ng mas malawak na ekonomiyang espasyo at mapagkakatiwalaang partners. Pero sino ngayon ang gustong makipag-ugnayan sa mabagsik na Ruso, bukod sa mga bansa ng ikatlong daigdig at teroristang rehimen tulad ng Hilagang Korea at Iran? Ano ba ang kailangan ng Hilagang Korea at Iran mula sa mga Ruso? Siguro armas. Pero ano pa ang kayang ialok ng mga Ruso na kayang bilhin ng mga bansang ito? Pero hindi lang si Mordasyov. Mordasyov ang usapan dito. Kamakailan, sinabi ng direktor ng Sentro ng Estratehikong Pagpapaunlad ng Rusya na si Pavel Smelov na ang pangunahing mga problema para sa ekonomiya ng Rusya sa 2026 ay magiging resesyon, kakulangan ng manggagawa at mababang produktibidad ng paggawa. Sabi niya, pakinggan ninyo. May resesyon at kulang ang tao dahil sina Vanya at ibang Ruso ay namamatay at nabubulok sa Ukraine. At yung natira, mababa ang produktibidad sa trabaho. Mga walang kakayahan. At ang tanong lang, sabi ni Smelov, ay kailan? Hindi kung mangyayari, kundi kailan darating ang resesyon na ito. Sa unang, ikalawa, ikatlo, o ika-4 na quarter ng taong ito. Si Alexander Shokhin ang namumuno sa Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, pinakamalaking business group sa bansa na may mga Forbes-listed bilyonaryo sa board. Sinabi niya na hindi naniniwala ang mga negosyante sa Russia na pansamantala lang ang taas ng buwis at inaasahan pa nila ang lalong paghigpit sa mga patakaran sa buwis sa loob ng 5 taon. Sipiin ko. Ang mga negosyante sa Russia ay medyo pesimista dito. Kahit na sinabi ni Pangulong Putin noong Disyembre sa Konseho para sa estratehikong pag-unlad na umaasa siyang pansamantala lang ang pagtaas ng value-added tax. Pagkalipas ng ilang panahon, bababa ang mga rate kumpara ngayon. Ngunit karamihan sa mga kumpanya ay inaasahan ang kabaligtaran, mas mataas na pasaning buwis sa loob ng 5 taon. Paalala ko lang na si Putin para ipagpatuloy ang madugong at hindi pinasimulang digmaan laban sa Ukraine ay tinaasan ang rate ng value-added tax ngayong taon sa 22% para pondohan ang hukbo at pulisya sa kabila ng paulit-ulit na pangakong ni Putin na hindi kailanman tataasan ang pasaning buwis. Ngayon, si Putin, pasensya na, niloloko na lang talaga ang mga hindi naliligo na Ruso. Kunwari, pansamantalang hakbang lang daw ito. Oo, tinaasan ang buwis. Pero tiisin nyo lang saglit at aalisin ko rin ito. Pero ang mga negosyanteng Ruso, sino raw ang naniniwala dyan? Si Putin, yung kalbong aberya na dati pa nangako ng kung ano-ano. Nakakatawa. Kasi paliwanag ng Ministry of Finance ng Russian Federation sa pagtaas ng buwis nitong 2 taon ay dahil naubos na raw ibang reserba. Pagkatapos ng malaking pagtaas ng gastusin at pagbaba ng kita mula sa langis at gas ng kaban ng bayan, nakakatuwang isipin kung bakit nga ba. Bakit tumaas ang gastusin at bumaba ang kita mula sa langis at gas? Dito, gusto ko sanang sabihan ang mga Ruso na mag-isip, pero ano naman ang ipang-iisip nila? Diretsahan nilang sinabi na, pakinggan ninyo, ubos na ang pera, panahon ng perahan ang mga Ruso. Sa huli, nagreklamo na ang mga oligarkang Ruso na si Putin ay nagpapataw ng mga bagong bayarin na hindi niya tinatawag na buwis. Pero sa totoo lang, iyon din naman talaga yon. Ngayon, iminungkahi na lang ni Vladimir Putin na gamitin ang bagong termino na obligatory public payments. Para hindi matakot ang mga Ruso sa salitang buwis, sabi niya, may mga buwis na, pero heto pa ang dagdag na buwis. Pero tatawagin na lang natin silang obligatory public payments. Dito na muna ako titigil. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.